Praise the Lord. Nalangin tayo na. Ayos, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kala mo sa amin sa gabing ito nga kami ay hindi nala mo rito sumbay sambahan upang purihin pasalamatan ka sa Espiritu kamaturan sa mga tagumpay, kadaugan, kalampusan, kalamo sa aming buhay sa paglingkod namin sa iyo. So dalangin niyo, propeta, aming malaginagalang mga pastor, please anoint them both servant to deliver the great love and message with thy breath in Lord, that he believe the gospel of Satan cast out in this right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tanan magsinggit ng praise the Lord. So first of all, I give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving and majesty to our loving God, our restoring Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and world evangelist, with the still unmeted and time prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memorious teaching, beloved and Pastor Lina Comun Almeida, and to all beloved children, and to the whole Almeida family, and to all my co-workers, preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, especially our beloved webcast viewer who watching right now sa ating live streaming. Magandang good days yung lahat yan sa bawat mga lugar kung saan kayo nanonood ngayon. Ang Diyos magpapala sa inyong lahat. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. So, ulit tayo maglangan, maminamahal. Ating tunan sa gabing ito, ang itawag na renewal. Renewal. Ano bang ibig sabihin ng renewal? Renew. Ang renewal, mga minamahal, parang ginabago mo. Babaguhin mo ulit yung sarili mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Renewal, the state of being made new, fresh, and strong again. The state of being made new, maging bago ba? Fresh, maging fresh ka. And strong again, mga malakas po tayo ulit. State of being renewed. Bang ma-renew yung spirit mo, lalakas ka ulit. You'll be strong again in serving to our loving God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi po maiwasan. Kahit grabe ng himala, kailangan nakita sa ating buhay. Grabe na mga katugunan sa madalangin, mga himala, at hindi na. Kabutihan ng Diyos sa ating buhay, the kindness of God, the love of God, the faithfulness of God, nakita natin sa buhay, hindi maiwasan. Dumarating pa rin sa atin na para tayong manghihina. Amen? Kasi yung bawat Kristiyano, mayroon siyang inatawag na desire, minimithi sa puso niya na maabot. Kuminsan, hindi po nagustuhan ng Panginoon. Kailangan yung ating desire, yung ating mga ambition in life, yung ating mga ginagusto sa buhay, kailangan naka-in-tune sa ating pinakamahal na Panginoon. Pag hindi po maka-in-tune sa ating Panginoon, nakaangay sa Diyos, yan po minsan makaramdam ka ng panghina. Disappointment, na para bang, bakit hindi tinutugon siya ang aking prayer? But hindi niya ako sinasamahan, hindi kinalaguran. You feel emptiness, you feel sadness, loneliness and weariness. Bakit wala pong kasiyahan? Bakit minsan yung ating ginagusto sa buhay, hindi po nagustuhan ng Diyos? Because the Bible say, our thoughts are not the thoughts of God. Either our ways are the ways of God. Hindi po ating pag-iisip, hindi po pag-iisip ng Panginoon. Yung ating pamaagi, yung ating mga plano sa buhay, hindi po yan plano ng Diyos. Kasi minsan lumilihis po tayo. Kaya hindi po maging correct, tamang fat ang ating daanan ko minsan, mga minamahal. Kaya minsan manghihina po tayo. So sabihin natin, hindi na ko ganahan magsimba, para wala pa rin panalangin, wala katugunan sa madalangin, para wala kitang himala. Pero actually, mga minamahal, permanente lang po yung pagpapala ng Diyos. Yung kamay ng Panginoon, palagi lang permanente na kaganon. Tayo lang ang Kristiyano kuminsan ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos, ibubuhos ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi gumagawa tayo ng sariling pamaraanan. Dapat our purpose, our plan and ambition ay kailangan naka-in-tune sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. That's why kailangan po natin ma-renewed ang spiritual realm, spiritual conditions pagpangalaga. So ating faith,
ma-renewed natin, to become fresh, to become strong again. Maging malakas ulit tayo, ma-revive ulit tayo, maging madasig ulit tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Ang ating isipan, puso, maging fresh ka ulit. Maging fresh ang himala ng Diyos sa ating buhay. Malaala po natin yung kabutihan ng ating malapit. Kuminsan kasi ang ating puso, punong-puno, na preoccupied ng lahat ng mga bagay, ambisyon sa lupang ito. Kuminsan hindi na po nagustuhan ng Diyos. Naging too much, yung ating ambisyon na lang sa ating for personal life, materially. Yung ating spiritual life, napabayaan na po natin. Yung pagsunod sa Diyos, yung pagpasakop sa Diyos, yung pagsunod sa kabuton sa Diyos, nakulangan na po tayo. Ang ating palaging pinupukusan, yung ating pangkaugalingon, sarili lamang. Now we know, alam natin, ay ginagawa ko naman kalooban ng Diyos, mayroon po ka ng kaligtaan na mga patakaran sa iglesia, hindi mo nasunod. As Christian, o barang mga ginagamit ng Diyos. That's why, yung blessing mawala. Maputol yung blessing, darating kalungkutan, kagalakan, mawala po. Kaya hindi po tayo pwede magkumpiyansa. Habang tayo nagpapalaot, habang lumalayo tayo sa paglingkod sa Diyos, isipin po natin, ngayong ating buhay tagumpay ngayon, hindi po yan dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil sa grasya ng ating malapay na. Because we are saved through grace, not our works that be done, that any man should boast. Hindi po dahil sa ating gawa na ating ipagbabalaki, kundi dahil sa grasya ng ating Panginoon. Yung grasya ng Diyos na yan, huwag natin ibaliwala. Kailangan ilagay palagi natin sa ating isipan. Isipin po natin, you have to renew our mind, our heart always. Na itong katayuan ko ngayon, yung itong pagpapala ko ngayon tatanggap, hallelujah, ito po'y grasya ng bumula sa ating Panginoon. Magkaroon ka ng gratitude, pagpasalamat, utang, kabuton sa Diyos. Hindi ako naging ganito ngayon, kundi dahil sa grasya at awa ng Panginoon. Upang hindi ka mawala sa linyada ng ating Panginoon. Hindi ka masipyat, hindi ka mapakyas. You're always walking in the pathways of God. You're always walking in the leading of God. Mga minamahal. Kaya bakit po, niisip mo palagi, hindi po dahil sa akin, hindi po dahil sa inyong pagsisikap, naging ganito ako, dahil sa habag at awa, grasya lang lamang ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag yan palagi niisip po, you are renewing your strength. You're renewing your heart and mind to the Lord. Ikaw mismo nag-renewed sa imong sarili. Ikaw mismo nagpalakas na iyong sarili. Ikaw mismo nagbibigay kagalakan, kasiyahan na sa iyong sarili. Bakit? Palagi mo inalaala ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Palagi mo naalala ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo. Palagi mo naalala ang pag-ibig sa buhay mo nga, Lord, hindi ako naging ganito ngayon. Kung hindi dahil sa habag at awa mo. Kaya sa inyong kapuso isipan, palagi natin naluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Palagi natin pinupuri ang Diyos sa ating puso isipan. Wherever we are, wherever we go, saan man tayo, palagi natin pinupuri ang Diyos. Punto lang ang luwa. Bakit? You always meditating and remembering, hallelujah, commemorating the goodness and the love of God and mercy that we have now. Hindi ka lumilihis sa daan ng ating mahal na Panginoon. Maraming Kristiyano kasi parang sabing overwhelming na eh. Dahil pinagpapala na, grabe na, parang okay na lang. Parang sarili lang iniisip eh. Wala na, hindi na sinusunod yung kalooban ng Diyos, hindi na nagpapasakop, hindi na yung obligasyon sa iglesia, hindi na parang wala na lang, overwhelming na. Masabi niya, kung wala ako dyan, wala sila magamit. Kaya hindi na ako magpapasting, gagamitin pa rin ako ni Brother Andy. Nagkumpiyansa. You are destroying your relationship and faith to God. Nakulangan ka ng obedience pag masinugtanon, pagsunod sa Diyos. Masyado ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Mga minamahal, ang demonyo, tuso. Wala kitang sapat na karunungan, wala kitang sapat na kaalaman, wala kitang sapat na kakayang kalakasan kung wala ang grasya ng Diyos. That's why you have to renew your spiritual life. You have to renew your mind and heart
to the Lord. Be strong again. Be fresh. Bid you. Gawin mong bago ang puso mo. Magpakumbaba ka sa Diyos. Magpakumbaba ka. Subsob ka sa Panginoon. Huwag ka masyadong overwhelming para bang believe ka na sa sarili mo. Mga minamahal, maraming Kristiyanong believe sa sarili na bagsak. Nawala sila. Bakit? Nagkumpiyansa. Nagkaroon ng self-confidence. Si Pedro nagkaroon ng self-confidence. Dahil kala niya special siya sa Panginoon. Siyang nagunang pastor. Kailanman saan pupunta ang Diyos, hindi niya po ikalulo ang Panginoon. Pero dito sa oras na yan, 3 times siyang sinalikway ang Diyos. Nagkaroon siya ng self-confidence. Open denial sa ating Panginoon. No? Pinakamalapit na ng Diyos si Pedro. Naging pastor niya sa lahat ng mga apostoles. Pero the time, ng Panginoon inuli niya, naging totoo ang salita ng Diyos. Sa bawat puso ng Kristiyano, nababasa at nakikita ng Panginoon kung sino ang kanyang tapat sa Kanya. Di walang malakas, walang magaling. Sarapan nila. Ang lahat ng tao, mahina, puno ng sariling desire. Si Pedro, umiyak. Di ba kasama ka niya? Hindi po, hindi ako kasama. 3 times. Sunod-sunuran pa rin siya. Sumusunod sa Diyos. Pero pagdating sa punto, hoy, di ba kasama ka niya? Hindi po kasama. Hanggang 3 beses. Tama ang sabi ng Panginoon sa kanya. Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses. Yes, Lord, mahal kita. We love you so much, Lord. Until 3 times. Peter, do you really loves me? Yes, Lord, I really loves you. But, you have to deny me 3 times. Before the cock crow. Naging tinuod ang salita ng Diyos. Si Pedro naging malapit sa Panginoon. Pero, nagkaroon siya ng self-confidence. Nagtiwala sa sarili. Nag-believe sa kugaligan. 3 beses, he denied the Lord. Umiyak si Pedro ng 3 na. Naalaan ang salita na sa kanya, tumuga ang manok. Iyak si Pedro. Hindi sa mga paniwala na naging totoo ang salita ng Diyos sa kanya. Peter, before the cock crow, you have to deny me 3 times. Kaya walang tapat, walang sincero sa Diyos. May limitasyon ang puso ng tao. Bisan si Abraham, grabe katapat, pero nagkaroon silang open denial sa Diyos. Si Judas, nagawa niya pang ibaligya, ibinta ang Panginoon. Hina mo, mga apostoles sa Diyos. Kaya may mga example sa Biblia na ang Kristiyano dapat magbantay ng kanyang sarili. Huwag mag-confidence, huwag mag-kumpiyansa sa sarili na magaling na siya. Kaya ang demonyo walang pinipili. Si Judas, bakit bininta niya ang Panginoon ng 30 pieces of silver sa mga Parisiyo? Because Satan enter Judas. Si Satanas mismo ang pumasok kay Judas. That's why bininta niya ang Panginoon. Kaya mga milal, titingnan natin sarili natin ngayon. Kung gaano ba tayo kasinsiro at tapat sa Diyos. How we obey God and how we faithful to God. And how we sincere to God in serving Him. Tanungin natin ating sarili sa mga oras na to. Dahil may maraming karakter sa Biblia na nakasulat ng daan. Because the Bible say, it is written, it must be fulfilled. Nakasulat at yan po yung maganap. Kaya baka yun ang naramdaman nyo ngayon, you have to renew your faith and spirit to the Lord. Be made new and fresh and strong again in serving the Lord. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Gaano ka ka-busy, gaano ka kapagod, gaano ka ka-overwhelming sa transaction sa imong negosyo, sa trabaho,
This always put it in your mind and in your heart. Na itong ginatanggap na tangkilik mo ngayon, galing yan sa grasya ng ating Panginoon. Hindi po yan sa ating sariling pagsisikap. Okay yun, nagsisikap po tayo. Kung hindi kasamahan ng Diyos, mabuhay baliwala ang ating pagsisikap. Dahil yung tao, mayroon pong limitasyon ang lakas. Ang tao, lahat ng bagay sa tao, mayroon limitasyon. Ang ating kalakasan, nagmumula sa Diyos. Ang ating kasayahan, nagmumula sa Diyos. Ang ating tagumpay, kadaugan, nagmumula sa Diyos. Ang ating proteksyon, lahat ng bagay, everything is came all that from the Lord. Wala atin. Kristiyano tayo, anak ng Diyos. Our life always rely on the hands of God. Our future always rely in the hands of God. Hindi po sa atin. Because He is the one who hold our future. Wala po ato-ato dito mga minamahal. Tandaan po natin yan upang tayo maging success sa buhay natin. Palagi tayong madasigon, mainitos paglingkod sa Diyos. Malakas palagi po tayo sa paglingkod sa Ginoo. Ang ating man palaging priska paglingkod, pagsunod sa kabuton sa Diyos. Isipin po natin mga minamahal, magkaroon tayo ng utang kabubuton sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya siya po si Salmista David, napaka-wise. Basahin natin. Psalms chapter 51, verse 10. Ano ba yung prayer ni Salmista David? Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios, ug mag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Yun ang kasimple ang prayer ni David. Create in me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Pag naramdaman mo na hindi na malimpyo, malinis ang ating puso, itong prayer mo, gawin mo. Maramdaman natin na medyo ang ating espiritu iba na. Itong prayer mong gagamitin. Pero matigas na ating espiritu, puso natin sumusunod, pasakop itong prayer mo. And renew the right spirit within me. Right spirit. Good spirit, hindi bad spirit. Yan sa Biblia. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Bisan si David, tapat sa Diyos nga hari, ngunit naramdaman ni David kuminsan, naging marumi na yung puso niya at umiiba niya kanyang espiritu. That's why siya nagbuong pakumbaba, kanyang dinalagin sa ating Panginoon. Lord, create in me a clean heart, Lord, and renew the right spirit within me. Kaya hindi natin ipanalangin yan, manatiling marumi ang ating puso. Manatiling hindi tama na ang ating paglakaw sa espiritu. Sumisimang na tayo sa Diyos. Kaya pag-pray natin, renew. Baguhin natin. Palakasin ulit natin. I-refresh ulit natin ang isipan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. And renew the right spirit within me. Para maging going straight palagi ang ating pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak kayo sa likod. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya maminamahal, titingnan natin palagi ating sarili. Hindi tayo nagmamalaki sa habag-atawa lang ng Diyos. Kaya nakikita ng Panginoon yung ating puso, kung gaano kalinis. Nakikita ng Panginoon kung gaano katama, insakto ang ating espiritu. At yan sa po, magbubo ng kanyang mga grasya at mga panalangin. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 18, ano ang kalagay dito? Pag-ibasa.
2 Corinthians chapter 3, verse 18. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaduang Korinto, kapitulo 3, versikulo 18. Hallelujah. Praise the Lord. O kitang tanan, uban sa naong nga dili pinaptapan sa magpasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway. Ug gikan sa kansang kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. But we all, lahat tayo, with open face, beholding us in the glass, the glory of the Lord. Are changed to the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kitang lahat daw tayo, kailangan maging open face po tayo. Bukas ang ating puso, isipan, nawong sa ating Panginoon. In the glass, para nanalamin po tayo sa kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Kailangan hayag po tayo sa harapan ng Diyos. Ipakita po natin ang ating sarili face to face sa ating Panginoon. Na tayo po'y nagbabago, are changed in the same image from glory to glory. Na tayo po'y nagbabago ng ating sarili sa kahayag ng ating Panginoon. No? Are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Sa mga tuwid baga, ang banal ng Espiritu ang naglilinis, nagbabago ng puso, isipan ng tao na siya po'y maging hayag. Hayag ang iyang sarili sa salamin sa espiyo ng ating Panginoon. Na dahan-dahan, glory by glory, by the light of the Lord, makikita sa Ginoo nga tayo po'y nagbabago na ng ating puso isipan. Nagbabago na tayo ng spiritual nga paglingkod sa ating Panginoon. Na matuto na po tayo, hallelujah, sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Magpasako, pagpakumbaba, sumunod sa lahat ng bagay na walang pag-iimbot, walang halong pagkunwari, walang halong pagmamalaki, pagmamayabang sa harapan ng Diyos. Bakit po? Tayo na mismo ang nagbabago nating sarili. Glory by glory. In the image sa ating sarili sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating sarili face to face daw, iharap natin sa espiyo. Sa lamin ng Panginoon kung tayo na ba'y nagbago. Hindi na ba tayo two faces? Alam yung two faces na tao? Ha? Dito okay, kabila hindi. Isabihin, dobling mukha, dobli cara. Para bang taong dobli cara, dito lalaki, dito babae. Kaya dito po, magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Ipakita natin sa harapan ng Panginoon, facing to the glass, ang ating sarili sa ating Panginoon, face to face, na tayo po hindi na po tayo plastic sa harapan ng Diyos. Totoong Kristiyano po tayo. Kung anong sura natin, ganoon ang laman ng puso natin. Kung anong puso ng ganoon ng Espiritu natin, na tayo po sumusunod sa ating Panginoon, na binabago po ang ating dagway image sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Pinagi sa kanyang kahayag, glory by glory, sa mga tuwid, even as by the Spirit of the Lord. Sa magitan ng banang Espiritu, tayo po'y binabago ng Diyos. Sirirenewed ang ating puso. Linilinis ating mga puso, hinabago, hinatulid ang ating mga espiritu sa harapan ng ating Panginoon, na matuto tayong sumunod, magpakumbaba sa Diyos. Nga always fresh, always new, always strong again ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayo magpabaya, mga minamahal. Habang tumatagal tayo naglingkod sa Diyos, lalo tayong umiinit. Lalo tayo naging malakas sa Panginoon. Ang nangyari sa ibang kapatiran, pag Huli Supper, kaibangan naman, Huli Supper lang magsamba. Pag Wednesday, hindi nasasamba kasi sabi, tapos na Huli Supper.
Next ulit sabi na kung magsamba. Yun ang mga Kristiyanong kulang sa renewal. Kulang sa refresh sa isipan. Kulang sa pagbago ng sarili. To made new. Kulang sa pagpalakas sa sarili. To strong again. Ang ilang paglingkod, mayroon pong gitawag na mental reservation. Sa Biblia, sabi ng beloved mga pastor, serve the Lord without any mental reservation but in open heart. Walang mental reservation. Open heart, open. Nagawin natin ang kalooban ng Panginoon na tayo magkaroon ng pagtitiis, panampalataya, sinseridad sa paglingkod sa Diyos with all obedience and faithfulness in serving the Lord. Because the Bible say, with open face beholding as in the glass of glory of the Lord. Open po tayo sa espiyo, salamin ng ating Panginoon para makikita natin sarili. Dahan-dahan binabago natin ang ating sarili sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa mamagitan ng banal na Espiritu. Renewed. You have to renew yourself in serving the Lord. The state of being made new, fresh, and strong again. Kaya huwag tayo magpahinahina. Huwag tayo magpaluya-luya. Always fresh. Presko palagi. Malakas palagi. Maglingkod sa Diyos. Palagi binabago ng ating Panginoon. Yun pong gusto ng Diyos. I-renewed mo palagi ang imong puso, isipan sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Last verse. Titus chapter 3, verse 5. The book of Titus, Tito 3:5. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. Kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Isipin po natin palagi yung ating katayuan ngayon, yung ating natangkilik ngayon, yung ating tayo ngayon, the success of our life now sa ating buhay. Isipin po natin yan. Sabi ng Biblia, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, and by the washing of the remission and renewing of the Holy Ghost. Hindi po sa ating gawa, ngay pagmalaki natin nga matuwid tayo, natin nagawa, sabi niya, but according to His mercy. O yon sa kanyang awa, kaluoy sa atin, tayo po'y naluwas. Naligtas po tayo. Kaya nakatayo tayo ngayon, pinagpala tayo ng Diyos. That is according to His mercy. Habag at awa ng Diyos, naligtas po tayo. Magitan ng paghugas sa atin sa tubig upang tayo maging tunay ng anak. Malinis sa ating kasalanan sa tubig. At sa pagbago sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. By the renewing of the Holy Ghost. Kaya magsikapin natin palagi sa pagpuri, pagsamba, madama natin presensya ng Diyos. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Mag-trembling ka, mag-speaking tongues ka, buhila ka, bakit po? Ang balang Espiritu mo naman nag-renew sa atin. Nagabago sa atin. Dulang balang Espiritu kapangyarihan, power yan. Maganda mababasan siya. Nagabago ng puso mo. Nagatuwid ng puso mo. Nagalinis ng puso mo. Nag-ayos ang ating espiritu. Sikapin mo. Kahit mahina yung katawan mo, itas yung kamay. Sumigaw ka. Abutin mo yung puso ng Diyos. You have to invite the presence of God tonight, because the Holy Spirit is the one renewed us
Ang banal na Espiritu nagbabago ng ating buhay puso sa paglingkos. Huwag ka magkumpiyansa na wala ka nalamdaman ng presensya ng Diyos. Na hindi kita makabago ng ating sarili. Ang Diyos ang magbago sa atin. Ang banal na Espiritu, hindi po sa ating mga gawaan katwiran, kundi tayo naluwas sa awa habag ng Diyos. Hallelujah! It is good to give thanks to the Lord. I sing praises to your name, O Most High. To declare steadfast love in the morning, by the faithfulness by night. Sing it. To the music of the flute and a harp, and the melody of my life. For thou, Lord, make me glad by thy works, and thy works of thy hands. I sing for the works of thy hands. I sing for just how great are thy works, O Lord. Thy truth are verity. How great how great are thy works. How great are thy works. Maningkamot ka mapuspos. Kailangan mo balang Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Sing it, hallelujah. Tayo ka ang ilong na sing it. Ang hagang balang Espiritu. Jesus, puri ka na. Hindi na siya nagtatsi bihar pa ka. I too are vanity. How great are thy works. How great are thy works. Sing it, hallelujah. How great is the work of God, not of our works of righteousness that we should boast, but the work of God in our life. How great is the work of God in our life, Lord. Dako ang iyang gawa sa ating buhay. Na siya nagbago sa atin, siya nagpanalangin sa atin. Hindi po dahil sa ating gawa, kundi sa gawa ng Diyos. How great is thy work, O God. Salamat. Salamat sa imong kabutihan sa aming buhay. How great is the work you have done in our life, Lord. Because you changed our life, you bless us. You teach us how to obey your commandments. Lahat, magpakumbaba kami sa harapan mo. That is your work, not our works.
Hallelujah. Pasudlan yung balang espiritu sa puso. Dahil yung balang espiritu ang magbago sa ating puso't isipan. The Holy Spirit will renew our heart and mind. Pagkulang ka sa kapuspusan, kaya minsan hindi mabago ang ating puso isipan. The Bible say, the Holy Spirit will renew our heart and mind. Kaya sikapin po natin palagi. Makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Taas yung kamay. Manalangin tayo. Kausapin natin ang Diyos. Pakumbaba kita. Dakilang Diyos ang mabanal sa Panginoon. Mahal na Panginoon, na dito kami sa harapan mo. Nagpakumbaba. Dahil kung wala ka sa amin, wala kami ngayon. Hindi naabot namin itong tagumpay sa aming buhay, magrasya at biyaya, kundi dahil sa iyo. Wala kaming nagawa, kundi ikaw ang gumawa sa aming buhay. Pagpalain mo kami ng lubusan sa material, pinansyal, pisikal, higit sa spiritual. Turuan mo kami maging malakas sa paglingkod sa iyo. Baguhin mo ang lahat ng bagay sa amin. Gawin mo kaming preska palagi sa paglingkod sa iyo. Panginoon, renew always our heart and my spirit, Lord, in serving you. Help us, Father, to the first leading, beloved pastor in time prophet. Bless us tonight, my God, for all thy brethren. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Sas, ipatong kamay niyo sa iyong ulo. Lahat tayo maglihas. With all power, authority. Yes, sama na mo sa langit, Diyos kamahanas ng Ginoo. So nalangin yung propeta, mga pastor, ibabang kapangyarihan mo sa kaligtaan, Panginoon, pagpalain mo at magkatauhan mo sa gabi ito. Panginoon, hallelujah! Jesus, bunuin mo ka ng presensya at kapangyarihan mo, Panginoon. At the Bible said, your spirit renewed us by God, and give us strength, Lord, and cleanse our heart. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from thy children. The might of Jesus be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Let our problem be resolved by strength and thy faith, Lord, resolved by our might in serving thee. In Jesus' name. Amen. In the name of the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin. Maminahala tayo tumayo. Sumigay tayo ng malakas. Singgit malakas sa lupas Lord. Lupas Lord. Lupas Lord. Lupas Lord. Maminamahal, huwag mag-absent. Friday, ating